Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 231, The Purple Lake. Ang karamihan ay nakatingin din sa dibdib ng matanda. Kitang-kita nila ang madugong krus na bumubulwak ng dugo. Nagulat sila. Sino ang nagsabi na ang isang cultivator ng Ling Chi layer ay hindi makakasakit sa isa sa Zuan Chi layer? Kung sinabi yun ni Lin Feng, ito ay dahil iba ang paniniwala niya at alam niyang may kapangyarihan siyang. Patunayan ito. Sa pag-asa sa kanyang lakas ng layer ng Ling Chi, hindi lang niya nasaktan ang matanda, ngunit talagang nasaktan niya ito ng husto. Muntik na niya itong mapatay. Mahirap paniwalaan ng karamihan ang buong sitwasyon. Ibinaba ng matanda ang kanyang ulo at kitang-kita niya ang markang krus at dugo mula sa kanyang dibdib. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ng matanda na walang salitang makapaglalarawan dito. Purong Chiang, tumabas, ang dugong umaagos mula sa kanyang sugat ay tumigas at ang kanyang sugat ay agad na natakpen. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang puot. Hindi niya kailanman gustong pumatay ng tao ng labis bago makilala si Lin Feng. Gusto kong lansagin ang buong katawan mo bago ka patayin. Napakasama ng boses ng matanda. Emph. Malamig na umungol si Lin Feng. Bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon, hinawakan ang kamay ni Duan Xinye, pagkatapos ay bahagyang umatras muli at sa sandaling iyon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Huwag kang manggahas. Sa sandaling iyon, sa likod ni Lin Feng, naroon ang napakalaking estatwa kung saan nakatago ang pasukan. Sa ipinagbabawal na lugar, bukas pa rin ito mula sa mga nakaraang ritual. Nang makita ni Lin Feng ang ekspresyon ng mukha ng matanda, malamig siyang ngumiti. Pagkatapos ay gumalaw siya na parang anino at nawala, hinawakan niya si Duan Xinye at pareho silang naglaho, pareho silang itinapon sa bawal na lugar. Lalong dumilim ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Pumasok si Lin Feng sa ipinagbabawal na lugar. Kumislap ang silweta ng matanda at agad niyang sinubukang sundan ng mga ito ngunit nang subukan niyang pumasok sa bawal na lugar, isang napakabangis na enerhiya ng espada ang lumitaw. Napaatras ang katawan niya. Napuno ng malakas na ingay ang hangin. Ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay sumara mismo. Nagulat ang matanda. Katsa. Ang mga kamay ng matanda ay naglalabas ng mga ingay habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Panay ang tingin niya sa entrance ng forbidden area. Nangyari na ang pinakakinatatakutan niya. Ilang sandali bago, nang malapit na siya kay Lin Feng, hindi niya ito pinahalata, ngunit sinubukan niyang paalisin si Lin Feng mula sa ipinagbabawal na lugar. Ginawa niya ito upang walang maghinala tungkol sa ipinagbabawal na lugar. Ayaw niyang pasukin si Lin Feng ngunit sa huli, napansin ni Lin Feng. Kung ang kalaban ay hindi si Lin Feng, hindi siya mag-aalala ngunit si Lin Feng ay may napakataas na likas na talento at maaari na siyang masaktan. Kung nanatili si Lin Feng sa ipinagbabawal na lugar sa loob ng ilang taon nang hindi lumalabas, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mahuli si Lin Feng. Bukod pa rito, sa kanyang mataas na likas na talento, si Lin Feng, pagkatapos na manatili ng ilang taon, ay tiyak na magagawang patayin ang matanda. Sa bawal na lugar, may mga mystical na bagay. Kahit na hindi pa talaga naiintindihan gobyerno ng Z ang mga bagay na ito, marahil si Lin Feng, kasing talino niya, ay mauunawaan ang mga ito at marahil pagkatapos, hindi na niya kailangan ng mga taon. Nasa harap pa rin ng pasukan sa ipinagbabawal na lugar ang matanda, na natiling hindi kumikibo. Nanatili siyang tahimik habang nakatitig sa pinto. Nawala siya sa pag-iisip. Hindi rin nagmadaling umalis ang mga tao. Actually, lahat sila ay curious na malaman kung ano ang pinagtatagwan ng ipinagbabawal na lugar. Talaga bang libingan ito ng kanilang mga ninuno? Ang gobyerno ng Z ay may mahusay na reputasyon sa buong rehiyon, kaya walang sino man ang maglalakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Bukod pa rito, ang iba pang mga cultivator ng Zuan Chi layer sa rehiyon ay hindi gaanong interesado sa ipinagbabawal na lugar ng Z government. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang lakas, ang Z government ay maaari lamang matamasa ang gayong reputasyon sa loob ng isang limitadong lugar, iyon lang. Wala silang iba kung ikukumpara sa mga tunay na malalakas na cultivator ni Muyu. Sa loob ng ipinagbabawal na lugar, ang hangin ay makapal at mapang-api. Ang kapaligiran ay ganap na tahimik. Medyo nakakatakot din ang katahimikan. May madilim na lilang liwanag na nagninangning sa tanawin. Napuno ng lilang liwanag ang buong kapaligiran ng ipinagbabawal na lugar. Mahigpit at mahigpit na hinawakan ni Duan Xinye ang kamay ni Lin Feng na parabang natatakot siya na baka bumitaw si Lin Feng. Gayunpaman, ang kanyang magagandang mata ay napuno ng kuryosidad habang pinagmamasdan ang ipinagbabawal na lugar. Bahagya siyang natakot ngunit hindi gaanong dahil nasa tabi niya si Lin Feng. Xinye, may sinabi ba sa iyo ang mga tao ng Z government tungkol sa ipinagbabawal na lugar? Tanong ni Lin Feng. Wala, halos hindi ko sila nakausap. Sabi ni Duan Xinye habang umiiling. Pumunta pa tayo sa looban at tingnan natin. Sabi ni Lin Feng habang hinihila ang kamay ni Duan Xinye. Dahil sa lilang liwanag, nakita nila ang kanilang paligid. Saglit na naglakad silang dalawa at biglang lumakas ang kulay ube na liwanag. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay malinaw na nakikita. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lin Feng at Duan Xinye ay gawa sa malinis at mahusay na naputol na bato. Ang mga dingding sa magkabilang gilid ay malinaw na ginupit na bato na may mataas na kalidad. Habang pasulong sila, palaki ng palaki ang landas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat sina Duan Xinye at Lin Feng nang makita nila kung ano ang nasa harapan nila. May lawa pero kulay purple ang tubig ng lawa na iyon. May mga maliliit na alon na walang tigil na nabubuo sa itaas. Maliit lang ang lawa na iyon. Nakikita pa rin nila ang kabilang side sa di kalayuan mula sa kinaroroonan nila.
Ito ay maliwanag na naiilawan sa kabilang panig din. Nakikita nila ang magandang bato mula sa isang napakalaking palasyo. May isang lilang lawa at isang palasyo. Si Lin Fang ay namangha. Panay ang tingin niya sa lawa. Nakapagtataka, ito ay parang espiritu ni Ziying. Ang ikinagulat ni Lin Fang ay ang tubig na tila kumukulo at bumubula. Lumapit pa tayo ng kaunti. Sabi ni Lin Fang kay Duan Xinye. Bahagyang tumanggo si Duan Xinye. Mahigpit na. Hinawakan ni Lin Fang ang kamay ni Duan Xinye at pagkatapos ay tumalon sa kabilang panig na naglalayong. Makarating sa harap ng palasyo. Gayunpaman, sa sandaling tumatalon si Lin Fang sa lawa, isang hindi kapani-paniwalang tunog ang kumalat sa hangin. Biglang, ang lawa ay tila tumaas sa hangin, lumitaw ang mga whirlpool at sinipsip sina Lin Fang at Duan Yesa. Tubig, napakabilis ng lahat. Napatulala sila. Si Lin Fang ay namangha at nabigla, tila may sariling buhay ang Purple Lake. Agad naman itong nahuli at naipit. Loob nito. Hindi akalain ni Lin Fang na posible ang ganoong bagay. Gulat na sigaw ni Duan Xinye. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lin Fang na parang mamamatay siya kung hindi. Pareho silang nilamon ng lawa. Sa sandaling iyon, ang lawa ay tila nasa sabik at umuungal ng malakas. Walang humpay na pinupuno ng lilang liwanag ang kapaligiran na dumiretso kina Lin Fang at Duan Xinye. Sa sandaling iyon, ang mga damit ni Lin Fang at Duan Xinye ay nawala at natunaw sa lawa. Nagulat sila, nang makitang natutunaw na talaga ang kanilang mga damit. Sa isang iglap, ang kanilang mga damit ay ganap na natunaw at nawala. Mabuti na lang at lubusang nakalubog sa tubig ang buong katawan nila, kung hindi, awkward at delikado ang sitwasyon. Kakaiba ang sitwasyon na kahit awkward ang sitwasyon, wala silang panahon para pansinin iyon. Nailabas lamang ni Duan Xinye at Lin Fang ang kanilang mga ulo sa tubig. Mahigpit silang nakahawak, sa kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon, ang lilang likido ay lumipat patungo sa kanila at tumagos sa kanilang mga katawan at kumalat sa kanilang buong katawan. Ang lilang likido ay tumagos sa kanilang mga binti, braso at buto. Walang humpay itong tumatagos sa kanilang katawan na para bang gustong sakupin ang lahat ng magagamit na espasyo. Tila kayang pumasok ang likido sa bawat pagbukas nito. Lin Fang, nasasaktan ako. Mapatla ang mukha ni Duan Xinye. Pakiramdam niya ay mamamaga at sisabog ang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lin Fang at pagkatapos, sa wakas, naramdaman niyang bumababa ang presyon sa kanyang mga braso. Si Lin Fang ay mukhang madilim. Nasa sobrang sakit din siya. Ang likidong iyon ay umaatake sa kanyang katawan mula sa loob. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwala at napakalaking chi ang lumitaw. Lumitaw ang mga ilusyon sa likod ng mga katawan ni Lin Fang at Duan Xinye, nakakagulat na lumitaw ang ilang maliliit na itim na pinto. May 3 pinto. Mukhang sila ay umiral mula pa noong unang panahon. Selyado ang mga pinto. Si Lin Fang ay namangha. Ito ay mga selyado na pinto tulad ng mga miyembro ng Duan clan sa kanilang espiritu, ang dugong espiritu. Boom boom boom. Ang 3 pinto ay nag-vibrate at pagkatapos ay tila ang katawan ni Duan Xinye ay selyado ng mga selyadong pinto, na parang tinatakan nila ang lahat. Ang selyadong pinto na si Chi ay kumakalat sa kapaligiran at nakakagulat na huminto ang lilang likido sa pagpasok sa kanyang katawan. Unti-unti itong hinihila palabas sa katawan niya. Pinipigilan ng mga selyadong pinto ang pag-agos ng lilang likido sa kanyang katawan. Dahan-daang ipinikit ni Duan Xinye ang kanyang mga mata ngunit maayos pa rin ang kanyang paghinga. Bahagyang kumalas si Lin Fang sa pagkakahawak sa kamay niya. Nawalan siya ng malay, wala namang seryoso. Gayunpaman, ang lilang likido ay tumagos pa rin sa katawan ni Lin Fang at ito ay napakasakit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang tila pamilyar na sensasyon ay sumalakay sa kanyang katawan na nagpang-inag kay Lin Fang. Sa likod niya, may lumitaw na ilusyon. Ito ay ang kanyang espiritu ng ahas na lumitaw sa kanyang likuran. Mahimbing na natutulog ang maliit na ahas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 232, nasaan si Lin Fang? Roar. Sa sandaling iyon, ang kanyang espiritu ng ahas ay umungal ng malakas, ang ingay ay parang chant ng dragon. Ibinuka ng ahas ang bibig nito at naging isang walang katapusang black hole na nilalamon ang lahat ng nasa daan nito. Walang katapusang dami ng lilang likido ang nilamon ng ahas. Palaki ng palaki ang tiyan ng ahas. Kaagad pagkatapos, isang malakas na dagandong ang muling kumalat sa hangin. Biglang tumubo ang mga karagdagang ulo mula sa katawan ng ahas. Sabay-sabay silang umungal at lumunok pa ng lilang likido. Ang lilang likido ay isang mas madilim na lilam ng lila kapag hinihigop ng ahas. S. Ang pag-awit ng mga dragon ay walang tigil na kumakalat sa kapaligiran na parang umaalingaw mula pa noong unang panahon. Sa sandaling iyon, ang ahas ni Lin Fang ay naging napakalaki. Hindi na nga ito mukhang ahas, parang dragon. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, kilala sa ilang mga dragon na maraming ulo, ang kanyang ahas ay may 6 na ulo. Sa sandaling iyon, ang puso ni Lin Fang ay marahas na tumitibok, ito ba ang kanyang espiritu ng ahas? Kung ikukumpara sa dati, ang kanyang ahas ay ganap na naiiba, ito ay ganap na nagbago. Maliit lang dati ang ahas niya, mukhang mahina. Ngunit sa sandaling iyon, ito ay tila isang sinaunang at makapangyarihang dragon. Mukha itong brutal, malakas at marilag. S. Ang 6 na ulo ng ahas ay umaawit ng awit ng mga dragon. Ang ahas pagkatapos ay itinaas ang lahat ng kanyang mga ulo at bumigkas na mahabang dagandong na parabang nakatingin ito sa lahat ng iba pang nabubuhay na nilalang. Kung tungkol sa lilang lawa, ito ay ganap na naglaho ng walang bakas. Ito ay ganap na nilamon ng 6 na ulong dragon.
Ang snake spirit ni Linfang ay sumipsip sa buong Purple Lake na parang walang bagay sa mundo na hindi makakain ng dragon. Hindi maisip ni Linfang kung paano nag-transform ang kanyang espiritu ng ahas na parang dragon. Hindi man ito, mailalarawan na napakalaki, nagawa pa rin itong lumunin ng buong lilang lawa. Hindi makapaniwala si Linfang sa kanyang mga mata. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at nakita ang isang lilang liwanag na kumikislap sa paligid nito. Sa sandaling iyon, ang lilang enerhiya ni Linfang ay mas malakas kaysa kay Ziyi. Muling binago ng aking espiritu ang sarili, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa dati kong ice spirit. Mabuting bagay iyan. Bahagyang nakangiti si Linfang ngunit bigla niyang napansin na isang hubad na dalaga ang nasa harapan niya. Siya ay tumingin kaya malambot at kaaya-aya. Si Linfang ay napuno ng walang katapusang pagnanasa. Nasa harap niya si Duan Xinye at ganap na hiyubot-hubad. Maislan at maputi ang kanyang balat, ganoon din ang masasabi sa iba pang parte ng kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman ni Linfang na siya ay nilalagnat. Ibinaba niya ang ulo at tiningnan ang sariling katawan. May impresyon si Linfang na nagiinit ang kanyang mga pisngi. Nakahubad din siya. Ang lilang lawa ay natunaw ang kanilang mga damit. Inikat ni Linfang ang kanyang ulo. Hindi na siya makatingin kay Duan Xinye. Natatakot siya na hindi niya mapipigil ang sarili kung gagawin niya iyon. Kahit na ang kanyang determinasyon at paghahangad bilang ang isang cultivator ay napakalakas, si Linfang ay isang birhen sa kanyang nakaraang buhay at isa pa ring birhen sa kanyang bagong buhay at isang napakagandang babae ang nakahubad sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay marahas at brutal na tumibok. Mabilis na tinanggal ni Linfang ang mga damit sa kanyang batong na. Buti na lang may na-stone siya, kung hindi ay wala siyang damit. Isinuot ni Linfang ang kanyang damit at pagkatapos ay naglakad patungo kay Duan Xinye, pagkatapos ay binato niya ito ng damit upang matakpan ang kanyang katawan at sa wakas ay naglakas loob na tumingin muli. Gayunpaman, biglang nakita ni Linfang ang dalawang magagandang mata na nakadilat sa gulat. Hindi siya kumukurap. Panay ang titig nito sa kanya. Sa sandaling iyon, hiniling ni Linfang na makahanap siya ng butas para makatakas sa mahirap na sitwasyong ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Duan Xinye ang kanyang katawan at napagtanto kung ano ang nangyari. Pulang-pula ang kanyang mukha, maging ang kanyang mga tenga ay tuluyan ng namula. Hindi ko sinasadyang tumingin. Sabi ni Linfang na talagang awkward. Nang makita niya ang pulang mukha ni Duan Xinye, lalo siyang nakaramdam ng awkward. Napabuntong hininga si Duan Xinye. Nakaupo siya sa lupa hawak ang damit sa harap ng katawan niya para itago ang sarili. Bawat galaw niya para takpan ang sarili ay sapat na para mabaliw ang isang lalaki. May damit ka pa ba? Nahihiyang tanong ni Duan Xinye. Kahit na si Linfang ay may magandang pakiramdam ng pandinig, ang kanyang isip ay nasa isang masilaw na estado. Bahagya lang siyang tumango at naglabas ng mga damit mula sa na-stone at ibinigay kay Duan Xinye. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pupunta ako roon upang tingnan kung ano ang nasa loob ng palasyo." Habang nagsasalita, biglang tumalikod si Linfang at naglakad patungo sa maliwanag na ilaw sa harapan ng palasyo. Mukhang nahihiya si Duan Xinye. Sandali siyang nakatitig sa likod ni Linfang at pagkatapos ay isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napaka-sweet niyang tingnan. Ang ngiti niya ay magpapatibok ng puso ng sinuman. Hindi nakita ni Linfang ang matamis na ngiti ni Duan Xinye. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa loob ng palasyo. Natulala siya sa kanyang nakita. Ang palasyo ay napakalawak at maliwanag. Hindi alam ni Linfang kung anong materyal ang ginamit sa pagtatayo nito, ngunit ito ay parang isang marangyang palasyo na itinayo noong sinaunang panahon. Sa harapan ng palasyo ay isang eskultura. Ito ay isang hindi gumagalaw na silweta na nagmumuni-muni sa lupa. Isang lilang liwanag ang nakapalibot sa estatwa. Sa tabi ng rebulto, may isang ahas na nakakulot. Uncurled, ang ahas na iyon, mula ulo hanggang buntot, ay malamang na may haba na 60 metro. Ito ay napakalaki. Bukod dito, sa kaliwa ni Linfang, mayroong isang stone slab at sa batong slab na iyon ay isang bangkay. Kalansay na ang bangkay na iyon. Sa gilid ng kalansay na iyon ay isang libro. Naglakad si Linfang patungo sa balangkas at kinuha ang libro upang makita kung ano ang nakasulat sa loob. Ang libro ay tila isang pagawaan ng gatas. Ang pangalan ko ay Zichen, ako ay isang sikat na tao sa Kangzhou. Hindi ko sinasadyang napunta sa walang pangalang bundok na ito at nakapasok sa lugar na ito. Natuklasan ko na ito ay isang libingan para sa napakalakas na cultivator. Libingan. Tumiit ang mga balintataw ni Linfang. Ang lugar na ito ay isang libingan para sa napakalakas na cultivator. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagbabasa ng maliit na libro kung saan isinulat ni Zichen ang mga kwento mula sa kanyang buhay. Kaya ang lugar na ito ay natagpuan ni Zichen, ang unang ninuno ng Z government. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay isang libingan para sa napakalakas na cultivator. Ang lugar na ito ay puno ng kapangyarihan na ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa iba pang mga cultivator. Ang lilang lawa na iyon ay nakakagulat na dugo ng tao. Naglalaman ito ng lakas at kapangyarihan ng isang espiritu ng dugo. Ang dugo ay maaaring tumagos sa katawan ng mga tao at matutunaw ang kanilang mga katawan mula sa loob. Ang proseso ay para matunaw ng dugo ang katawan ng host na pinasok nito. Ang makapangyarihang dugo sa lawa ay namama na rin. Ang mga direktang inapon ng gobyerno ng Z ay lahat ay nagtataglay ng isang lilang espiritu ngunit talagang lahat sila ay napakahina. Sila ay naging mas malakas lamang pagkatapos na masipsip ang ilan sa mga lilang dugo mula sa lawa, ito ay isang uri ng bautismo. Pagkatapos lamang ng binyag na iyon, ang kanilang espiritu ay magiging kasuwato ng kanilang katawan. Pinaunlad din ito ang kanilang likas na talento at pinabilis ang kanilang paglilinang.
Ang espiritu ng mga miyembro ng gobyerno ng Z ay maaari ding uriin bilang isang espiritu ng dugo, ngunit ang kanilang mga ninuno ay umasa lamang sa dugo mula sa lila na lawa upang gawin ang kanilang espiritu na maging isang lilang espiritu. Kahit na pagkatapos na sumailalim sa isang binyag sa lilang lawa, ang kanilang espiritu ay hindi kailanman magiging kasing lakas ng mga espiritu ng dugo na maaaring direktang manahin. Halimbawa, minana ni Duan Xingye ang kanyang espiritu mula sa dugo ng kanyang mga ninuno. Ang lahat ng miyembro ng Duan clan ay nagmana ng dugong espiritu at nagkaroon ng lakas mula rito. Ang mga miyembro ng Z government ay maaari lamang sumailalim sa binyag ng Purple Lake sa araw ng kanilang kasal. Bilang isang patakaran, iyon lamang ang oras kung kailan sila makapasok sa ipinagbabawal na lugar. Ito rin ang pinili ni Zichen. Iyon ang tanging paraan upang tamasahin ang mga benepisyo nito. Ang pagpasok sa ipinagbabawal na lugar bilang isang young adult ay pinakamainam dahil kung ang isang tao ay napakabata ay hindi nila matitiis ang sakit, habang ang mga matatanda ay nag-aaksaya ng oras at nawala ang kanilang potensyal. Nais ng lahat ng miyembro ng gobyerno ng Z na sumailalim sa binyag ng Purple Lake. Gayunpaman, ang mga katawan ni Lin Fang at Duan Xingye ay parehong tinanggihan ito. Tinanggihan ito ng katawan ni Duan Xingye dahil nagtataglay siya ng napakalakas at makapangyarihang espiritu ng Dago na ang mga selyadong pinto ay humadlang sa kanyang katawan sa pagsipsip ng lilang likido. Kung tungkol kay Lin Fang, ang lilang likido ay lubusang nilamon ng kanyang espiritu ng ahas. Nakuha ng kanyang espiritu ng ahas ang lahat ng lakas ng dugong kulay ube. Tumingon si Lin Fang at tiningnan ang malaking ahas sa ilalim ng rebulto. Nanginginig si Lin Fang. Ito ay hindi isang estatwa, ito ay isang tunay na ahas. Ang lilang lawa ay talagang nabuo mula sa dugo ng ahas. Napakalakas at makapangyarihang hayop. Maaaring punan ng dugo nito ang isang buong lawa at ginagamit nito ang lakas ng dugo. At saka, napakaraming taon na iyon at buhay pa ang dugo. Sa labas ng bawal na lugar, matigang naghihintay ang mga tao. Ang matandang lalaki ng gobyerno ng ZI. Naghihintay, ngunit ang pinto patungo sa ipinagbabawal na lugar ay nanatiling nakasara, hindi gumagalaw. Hindi lamang ang matanda kundi lahat ng kabilang sa gobyerno ng ZI ay natipon doon. Lahat sila ay naghihintay kay Lin Fang. Ang koridor ay puno ng malalakas na cultivator. Isang dagandong ang narinig at nagsimulang manginig ang lupa. Ang mga tao ay namangha. Tumingin sila sa bundok at nakita ang isang grupo ng mga silhouette na nakasakay sa armored horse. Tumatakbo sila ng buong bilis at mukhang napakarilag. Ang pinuno ng grupo ay isang babae, nakasuot ng puting damit at natatakpan ng pinong belo ang mukha. Kahit silhouette lang ang nakikita nila, lahat ay nabighani sa babaeng iyon. May isa pang hindi kapanipaniwalang magandang babae. Isip ng mga tao sa karamihan habang bumibilis ang tibok ng puso nila. Hindi nila alam kung sino ang mga taong ito at kung bakit sila dumiretso sa Z government. Ang kanilang mga kabayo ay humihingal at habang mukhang puno ng sigla, ang mga kabayo ay tumalon lahat ng diretso sa koridor. Sila ay tumingin marilag, kahanga-hanga at kasindak-sindap. Nakakahanga. Baka nawala sila. Ang mga tao ay natulala. Nakapagtataka, ang mga taong ito ay direktang pumasok sa koridor. Nagsimulang tumingin ang lahat sa babaeng nangunguna sa grupo. Hindi rin nila alam kung sino siya at kung bakit siya dumating. Gusto talaga nilang makita ang kanyang mukha upang makita kung siya ay maihahambing kay Duan Xingye, o hindi bababasa, upang makita kung ano siya sa ilalim ng kanyang belo. Nasaan si Lin Fang? Sabi ng dalaga. Ang mga tao ay namangha. Siya ay dumating dahil kay Lin Fang. Muli, ang lahat ay dahil kay Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 233, ang huling araw. Nasaan si Lin Fang? Sabi ni Meng Qing. Parang malamig ang boses niya. Ang babae ay parang isang malaking bato ng yelo, malamig at hindi kumikibo. Ha? Dahan-daang lumingon ang matanda at tumingin sa dalagang mayabang na umaarte. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Bakit mo hinahanap si Lin Fang? Nasaan si Lin Fang?" Tanong muli ni Meng Qing. Napakalamig pa rin ang boses niya. Hindi niya sinagot ang tanong ng matanda at hindi siya pinansin. Sa sandaling iyon, ang gusto lang niyang malaman ay kung nasaan si Lin Fang. Napatingin din ang Celestial Sword Unit sa matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ng matanda na pinupuno ng kanilang chi ang kapaligiran at inaapi siya. Itinaas ng matanda ang kanyang manggas at ang ekspresyon ng mukha nito ay tila napakalamig. Hindi nagtagal, pinatay ni Lin Fang ang kanyang pamilya. Nag-iwan si Lin Fang ng markang hugis krus sa dibdib ng matanda, na ikinahihiya niya at sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga baliw na tao ang dumating na naghahanap kay Lin Fang. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan ng matanda. Pinatay ko si Lin Fang. Malamig na sabi ng matanda. Isang grupo ng mga teenager ang nangahas na kumilos ng mayabang, na ikinagalit ng matanda. Pinatay mo siya. Ulit ni Meng Qing, tumibok ang kanyang puso. Talaga, pinatay ko siya. Lahat ng tao dito ay nanunood at nagsaya habang pinapatay ko siya. Sabi ng matanda habang malamig ang ngiti. Nanatiling tahimik si Meng Qing at pagkatapos ay biglang sumilay ang isang nakamamatay na liwanag sa kanyang mga mata. Ang malamig at walang ekspresyong mga mata na ito ay nagpahayag ng emosyon sa unang pagkakataon. Nagsimulang manginig at nanganginig ang kanyang katawan na para bang ngayon lang siya nakarinig ng nakakakilabot na kwentong katatakutan. Nanatiling tahimik din ang Celestial Sword Unit. Isang napakalakas na kulog ang kumalat sa kapaligiran at isang hindi kapani-paniwalang maliwanag na liwanag ang pumuno sa paligid ng Celestial Sword Unit. Isang walang katapusang dami ng chi ang lumitaw at lumikha ng isang bagyo. Sa sandaling iyon, ang buong karamihan ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay suffocate dahil sa pressure. Gaano kalakas?
Ang pinakamahinang tao sa grupong iyon ay nasa ikatlong layer ng Lingchi. Anong klaseng tao sila? Paano si Linfeng? Sino ba talaga siya? Nang maramdaman ng karamihan ng mapang apeng Chi na iyon, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Mamamatay kayong lahat. Isang hindi kapani-paniwalang malakas at malakas na boses ang pumuno sa hangin. Ang malakas na Chi ay kumalat sa hangin. Nagsimulang magrampa ang Chi Xe Armored Cavalry. Napuno ng dugo ang hangin. Sumugod ang Chi Xe Cavalry sa mga tao at sa isang iglap, ang buong palasyo ay naging isang bloodbath. Pinatay nila ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Napuno ng nakakakilabot na hiyawan ng hangin. Patuloy ang pagpuno ng dugo sa hangin. Nakatitig si Meng Qing sa langit. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Minsan hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ang alam niya lang ay masakit, sobrang sakit ang nararamdaman ng puso niya. Ang kanyang karanasan sa buhay ay napakalimitado. Siya ay nasa labas ng mundo sa napakaikling panahon. Siya ay dating nakatira mag-isa kasama ang kanyang ina sa Blackwind Mountain. Sa ibang araw, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpakita si Linfeng sa isang bato sa paanan ng isang bundok. Kinuha niya ito at ipinakita sa kanya ang labas ng mundo. Sa sandaling iyon, pinunan ni Linfeng ang kanyang mga alaala at iniisip. Nakikita niya si Linfeng kapag siya ay galit, kapag siya ay nakikipag-away, kapag siya ay mukhang natural at hindi napigilan, ngunit din kapag siya ay ngumiti at humadjudyak sa kanya. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang pisngi papunta sa lupa. Ang kanyang iniisip ay kay Linfeng lamang. Si Meng Qing ay karaniwang hindi nagpapakita ng kanyang emosyon, ngunit sa sandaling iyon, siya ay umiiyak. Ang puso niya ay nakaramdam ng sobrang sakit. Sa sandaling iyon, nakita ng matanda na pinapatay ng mga tropang Chi Xe ang mga miyembro ng gobyerno ng Z. Naging yelo ang ekspresyon ng mukha niya. Isang lilang chi ang lumitaw habang siya ay tumalon sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan niyang umatake, isang matinding lamig ang bumalat sa kanyang katawan at hinaranggan siya. Ang lamig na iyon ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi lang ang matanda, kundi lahat ng iba ay nakakaramdam ng matinding lamig. Tila man lamig ang buong mundo. Ang hamog sa hangin ay unti-unting tumigas at nagsimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa kalangitan. Nagyayelo ang kapaligiran. Gaano kalamag. Nanginginig ang mga tao mula ulo hanggang paa. Kaagad pagkatapos, tumingin sila sa dalaga, na ang damit ay kasing puti ng nyebe. Sa sandaling iyon, si Meng Qing ay talagang parang isang malaking bato ng yelo. Gusto niyang palamigan ang lahat, pati na ang sarili niyang puso. Art. Mahina ang boses ni Meng Qing habang umaalingaw ito sa buong kapaligiran. Pagkatapos ay isang bagyo ang lumitaw sa himpapawid. Nakapalibot ito kay Meng Qing at ang kanyang mga puting damit ay kamakaway. Sa sandaling iyon, ang pinong belo sa kanyang mukha ay lumipad sa hangin. Lumipad ito sa malayo, ipinakita ang kanyang magandang mukha. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang kanyang kagandahan ay nakamamanghang sa lawak na ang mga tao ay hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda, siya ang pagkakatawang tao ng kagandahan. Akala nilang lahat ay napakaganda ni Duan Xingye at walang makakapantay sa kanyang kagandahan, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Mukha siyang celestial being. Mukha siyang diyosa ng yelo. Ipinaramdam niya sa mga tao sa paligid niya na walang kwenta. May napakagandang nilalang sa mundo, iyon ay isang sakuna para sa lahat ng iba pang mga tao. Nang makita ni Ziling at ng kanyang kapatid na babae si Meng Qing, nakaramdam sila ng walang katapusang kababaan, lalo na si Ziyi, naramdaman niya na wala siyang halaga. Pumunta siya upang hanapin si Linfeng, ano ang katangian ng kanilang relasyon. Bulong ni Ziling. Si Duan Xingye ay napakaganda na at umiibig din kay Linfeng. Ngayon, isa pang napakagandang babae ang lumitaw at hinahanap si Linfeng. Si Meng Qing ay tumalon mula sa kanyang kabayo pataas sa hangin at sa isang iglap ay lumapag sa harap ng matanda lalaki. Ang matanda ay namangharin sa kagandahan ni Meng Qing, ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang lakas nito. Nararamdaman niya na halos mag-freeze ang buong katawan niya at maging ang kaluluwa niya ay maaaring mag-freeze. Nagsisisi siya na minamaliit niya ang mga batang cultivator na ito at sinabing pinatay niya si Linfeng. Naglabas siya ng purple pure chi at sumigaw na parang baliw. Gusto niyang umatake ng buong lakas. Frozen heart. Sabi ni Meng Qing sa mahinang boses. Itinaas niya ang isang daliri. Nagulat ang matanda at nanginginig mula ulo hanggang paa. Agad na tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Sapat na ang isang pag-atake para masugatan siya ng husto. Nang makita iyon ng karamihan, lahat sila ay nagulat at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Lahat sila ay blanko na nakatingin kay Meng Qing. Hindi lamang napakaganda ni Meng Qing, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mas dakila rin kaysa kay Linfeng. Inilabas ni Meng Qing ang napakalamig na yelong chi. Ang yelong chi na iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang katawan, tila walang katapusang malakas na chi ang pinakawalan. Ang purple pure chi ng matanda ay nagyelo. Kaagad pagkatapos, ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay nagyelo din. Pagkatapos, agad na tumagos ang lamig sa kanyang katawan. Siya ay ganap na nagyelo, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Siya ay inilibing sa yelo. Pagkatapos, ang malambot niyang kamay ay hamampal sa mukha niya. Boom! Tumipad sa ere ang katawan ng matanda at bumagsak sa dingding ng palasyo. Ang yelong bumabalot sa kanyang katawan ay nagkapira-piraso. Pagkatapos noon, bumulwak ang napakaraming dugo mula sa kanyang bibig. Siya ay may mapurol at nahihiya na tingin sa kanyang mga mata. Hindi akalain ng matanda na masasaktan siya lalo na ng isang dalaga. Napatingin ang matanda sa mga taong nasa ibaba.
Ang mga tropang Chi-Xi ay, minamasakir ang mga tao ng Z government, ito ay isang purong one-sided massacre. Ang gobyerno ng Z ay natalo, ito ay isang napakalaking pagkatalo. Nawalan ng pag-asa at desperado ang matanda. Dahil sinabi niya ang isang kasinungalingan at minamaliit ang isang maliit na grupo ng mga kabataan, ang gobyerno ng Z ay nilipol at ang mga tao nito ay pinapatay. Natatapakan ng pagmamalaki ng matanda. Boom! Isang kamao na puno ng yelo ang bumangga sa kanyang katawan. Sa paligid ng katawan ni Meng Qing, may mga icicle na naglalaman ng nakamamatay na yelong chi. Nakalutang ang mga ito sa katawan niya. Kung ito ay damapo sa katawan ng matanda, siya ay magdudulot ng matinding pinsala. Napabugan ng hangin ang matanda at muling bumagsak sa dingding ng palasyo. Ang matanda ay mukhang walang pag-asa. Hindi siya namatay. Hindi pa namatay si Lin Fang. Pumasok siya sa ipinagbabawal na lugar. Sigaw ng matanda. Nang marinig iyon ni Meng Qing, tumigil ang panginginig ng kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa mga tao sa koridor at malamig na sinabi. Magsalita ka, ang isang salitang iyon ay malinaw sa karamihan at ang tanging kaligtasan nila. Kung hindi sila nagsalita ng totoo, lahat sila ay patayin. Hindi siya namatay. Pumasok siya sa bawal na lugar. Sunod-sunod na sumigaw ang lahat, sang-ayon sa matanda. Si Meng Qing, na nadurog ang puso, ay biglang gamaan ang pakiramdam. Huminga siya ng malalim. Pwede mo ba akong bitawan ngayon? Tanong ng matanda na nagmamakaawa kay Meng Qing na huwag siyang patayin. Takot na takot siya sa dalagang ito. Huli na, sabi ni Meng Qing habang umiiling. Pinalibutan ng malamig na chi ang katawan ng matanda. Nanginginig, siya mula ulo hanggang paa. Nawala ang silhouette ni Meng Qing at agad na bumagsak ang kanyang kamausa. Katawan ng matanda. Naglabas ito ng walang katapusang daminig malamig na enerhiya. May kapangyarihan itong i-freeze ang lahat, kabilang ang mga buhay. Ang katawan ng matanda ay ganap na nagyelo, ang kanyang mga mata ay nakapikit at kaagad pagkatapos, siya ay nahulog mula sa hangin, tahimik at humihingat. Ang matandang lalaki ng gobyerno ng Z, isang malakas na cultivator ng Zuan Chi layer, ay pinatay. Kasabay nito, natapos na ang labanan sa loob ng koridor. Ang mga miyembro ng Z government na nagtipon sa loob ng koridor ay nalipot. Ang mga tao ay blanko na nakatingin sa malayo at nanatiling tahimik. Ang gobyerno ng Z ay nagkaroon ng maimpluwensyang reputasyon sa buong rehiyon at sa isang araw, ito ay nalipol dahil naging kaaway nila ang isang tao. Si Lin Fang, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 234, ang malakas na cultivator. Bumalik si Meng Qing sa lupa. Siya ay tumingin kahanga-hanga at dominanti. Ang malamig na chi ay nakapalibot sa kanyang katawan. Ang malamig na chi na iyon ay nagbago sa isang napakatalino na aura. Ang katawan ni Meng Qing ay natatakpan ng isang layer ng yelo, lahat ng mga tao na malapit sa kanya ay may impresyon na sila ay magyayelo kung mananatili silang malapit, kaya lahat sila ay bumalik. Maging ang mga tropang Chi-Xi ay lumalayo. Sobrang lamig niya. Naisip ng maraming tao nang makita siya. Tanging si Lin Fang lamang ang makakapagsilang, nang damdamin mula sa isang malamig na puso tulad ng kay Meng Qing. Tumipat si Meng Qing sa harap ng estatwa at malamig na sinabi. Ito ba ang pasukan sa ipinagbabawal na lugar? Sa katunayan, ito ang pasukan ng ipinagbabawal na lugar ng gobyerno ng Z, sabi ng ilang tao sa karamihan habang tumatango. Walang nang ahas magsalita ng hindi kinakausap, natatakot silang masaktan si Meng Qing at ang iba pa. Kung sila ay magalit muli, ang natitirang karamihan ay magdurusa sa parehong kapalaran ng mga tao ng Z government. Napakalakas ni Meng Qing, madali niyang pinatay ang matanda para mas madali niya itong mapatay. Nakatingin si Meng Qing sa pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Bahagya niyang itinaas ang kamay niya. Pinahid niya ang ilang malamig na chi sa kanyang palad, kaagad pagkatapos, siya ay sumugod at nakakabaliw na binomba ang pinto gamit ang kanyang palad. Boom! 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 Ang lupa ay walang tigil na nanginginig at ang tunog ay umaalingaw sa kapaligiran. Ang pinto ng Forbidden Area, sarado pa. Hindi rin gumagalaw ang estatwa. Boom! 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 Walang tigil na binobomba ni Meng Qing ang pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Mukha siyang malamig gaya ng dati. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa wakas, pagkatapos na subukan ng maraming beses, sumuko si Meng Qing. Tumingon siya at tinanong ang karamihan. Paano ko bubuksan ang pintong iyon? Ito ay nangangailangan ng dugong isang direktang inapo mula sa gobyerno ng Z. Kailangan mong maglagay ng kaunting dugo sa butas ng rebulto at pagkatapos ay magbubukas ito, ngunit ngayon ang Z government ay sabi ng isang tao sa karamihan. Kaagad pagkatapos, ang taong iyon ay tumingin sa mga bangkay sa lupa. Ang mga direktang inapo ng gobyerno ng Z ay pinatay lahat. Wala ni isang miyembro ang natira. Dugo. Mukhang nag-iisip si Meng Qing. Tumingin siya sa matanda, ikanaway ang kamay at tumagos ang yelo sa bangkay ng matanda. Inalis ang nagyelo na dugo sa bangkay. Muling iwinagayway ni Meng Qing ang kanyang kamay at pagkatapos ay lumipat ang nagyayelong dugo sa butas ng rebulto. Natunaw ang dugo sa isang iglap, ngunit tulad ng deity, walang nangyari. Mukhang nag-iisip si Meng Qing. Napatingin siya sa taong nagsalita. Biglang naramdaman ng taong iyon na nanigas ang kanyang katawan. Yung magandang babae, nakamukha ang isang celestial na nilalang ay talagang makapagpapa-freeze ng ibang tao sa isang sulyap lamang. Ang mga karaniwang tao na tulad nila ay hindi maaaring hawakan siya, ang saya lang nilang tingnan siya mula sa malayo. Baka hindi na mabuksan ulit ang pinto. Kung hindi, pagkatapos pumasok si Lin Fang sa loob, hahabulin sana, siya ng lolo ng Z government sa loob, hindi na sana siya naghintay sa labas. Ipinaliwanag ng tao sa karamihan at nagpatuloy.
Bukod dito, ang lahat ng mga tao ng gobyerno ng Z ay pumunta sa ipinagbabawal na lugar dati, walang nangyari sa kanila, bumalik sila ng walang tulong sa labas, marahil ay kinokontrol nila ito mula sa loob. Ilang oras ang ginugol ng mga tao ng Z government sa loob. Tanong ni Mengchi. Nang mabalitaan niyang walang nangyari sa mga taong nauna sa loob ay biglang gamaan ang pakiramdam niya. Walang masamang mangyayari kay Lin Feng, iyon ang pinakamahalagang bagay. Hindi ako sigurado dyan. Ilang buwan, ilang taon. Mga buwan, taon. Bulong ni Mengchi. Tumingon siya at sinabi sa mga tropang Chi-Xi. Kung ayaw ninyong maghintay, maaari kayong umalis. Lahat sila ay nanatiling tahimik at hindi kumikibo. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw kahit isang pulgada. Para silang mga estatwa. Ang iba sa karamihan ay muling namangha, sino ba talaga si Lin Feng para sa napakaraming tao na handang maghintay ng ilang buwan at posibleng kahit na taon nang hindi nagrereklamo. Sa gitna ng ipinagbabawal na lugar, hindi alam ni Lin Feng kung ano ang nangyayari sa labas. Nakatayo siya ng hindi, gumagalaw habang nakatingin sa rebulto. Malinaw na naiintindihan ni Lin Feng ang estatwa na iyon, na parang katawan talaga ang ahas. Patay na ang taong, iyon, hindi humihinga at hindi pa naagnas ang katawan, sa makatuwid, nagmukha lang siyang estatwa. Si Duan Xinye ay nakatayo sa likod ni Lin Feng at nakatingin sa lalaki, na tila naghahari sa palasyo. Sa sandaling iyon, ang isip ni Duan Xinye at Lin Feng ay inilipat sa ibang mundo. Sa taas sa langit, may silhouette na nakasakay sa isang mabangis na hayop, ang halimaw na iyon ay 100 metro ang haba na purple na dragon. Huminga ito ng purple chi at ang hininga nito ay naging sanhi ng pagkatunaw ng mga ulap. Ito ay mukhang napakalakas. Sa kalangitan, nagkaroon ng walang katapusang unos ng kidlat. Ang kidlat na ito ay lilang at naglalaman ng nakamamatay na chi. Ang lilang liwanag ay umiikot sa katawan ng tao at ng dragon. Ang taong iyon ay mukhang isang celestial na nilalang at napakadakila. Siya ay naglalakbay sa mga ulap, siya ay isang napakalakas na magsasaka. Mukha siyang nangingibabaw sa buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang sinabing kalabisan na salita. Naliligo lang siya sa ulap. Nang malaman ni Lin Feng kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakalakas. Tila ang estatwa na parang tao, kanina, ay nagmulat ng mga mata at sinalakay ang kanilang isipan upang ipakita sa kanila ang mga larawang ito. Siya ay talagang malakas na cultivator. Sa sandaling iyon, hindi ibinilang si Lin Feng bilang isang malakas na cultivator. Sa landas ng paglilinang, marami pa siyang trabahong dapat gawin. Sa sandaling iyon, lumingon ang malakas na cultivator sa langit. Nagsimulang manginig ang katawan ni Lin Feng. Impresyon lang niya na may dalawang mata na nakatingin sa kaluluwa niya. Sa wakas, lagi akong naghihintay na may dumating sa mundo ko. Sabi ng isang marilag na boses. Ang puso ni Lin Feng ay marahas na tumibok. Sa wakas, may isang tao. May malay pa siya, hindi siya patay. Hindi na kailangang kumilos ng kakaiba. Ang kaluluwa ay isa sa mga pinakamahiwagang bagay sa ating mundo. Kahit na ang laman at kalamnan ay mamatay, ang kaluluwa ay maaaring manatili. Kahit matagal nang namatay ang katawan ko, nanatili ang kaluluwa ko dahil sobrang lakas ko. Buhay ang aking kamalayan sa lahat ng oras na ito ngunit hanggang ngayon lamang, pagkatapos nito, mawawala ako. Namatay ang laman at buto ngunit ang kaluluwa ay hindi. Nagulat si Lin Feng at iniisip kung anong antas ng cultivation mayroon ang taong ito. Bukod pa rito, kapag nakikinig sa boses ng lalaki, nagkaroon si Lin Feng ng impresyon ng isang malungkot na bayani na hindi na makikita ang kanyang maluwalhating araw. Siya ay nakatakdang mawala ng walang hanggan. Simula noong unang beses nang dumating si Zichen, nagtakda ako ng isang panuntunan para sa lahat ng kanyang mga susunod na henerasyon. Ang mga taong umiibig lamang ang maaaring lumapit sa akin at tumanggap ng aking mga pagpapala. Si Zichen ay palaging nananatili sa panuntunang iyon at pinapayagan ng mga mag-asawang lumapit sa akin, ngunit ngayon, hindi ko alam kung bakit, hindi kayo mga inapo ng gobyerno ng Z. Siguro ang pagkikita mo sa akin ay tadhana. Dumating ka sa sandaling malapit ng maglaho ang lakas ng aking diwa. At saka, pareho kayong may kapangyarihan ng dugong espiritu. Binata, ang galing mo talaga. Ang mga salitang ito ay umalangaw sa isipan ni Lin Feng at Duan Xinye. Tumigil sandali ang puso ni Lin Feng. Pareho silang may lakas ng blood spirit. May dugong espiritu si Duan Xinye, halatang alam iyon ni Lin Feng. Ngunit si Lin Feng, mayroon ding lakas ng isang espiritu ng dugo. Ang aking espiritu ng ahas. Si Lin Feng ay nanginginig. Marahil ang espiritu, na naging sanhi ng pagtawag sa kanya ng lahat na isang piraso ng basura, ay talagang isang espiritu ng dugo. Ngunit ang ama ni Lin Feng ay walang dugong espiritu. Sa buong angkan ng Lin, wala ni isang tao ang may espiritu ng ahas. Mayroon lamang isang paliwanag, hindi pa nakita ni Lin Feng ang kanyang ina, tiyak na siya ang nagtataglay ng parehong espiritu. Batang babae, wala na akong masyadong time, mas mahina ka sa kanya, maaari kitang bigyan ng karagdagang kapangyarihan ngunit kakailanganin mo intindihin mo. Kung tatanggapin mo, tumanggo ka lang, sapat na iyon sa akin. Sabi ng boses kay Duan Xinye. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang magiging reaksyon ni Duan Xinye ngunit kaagad pagkatapos niyang marinig ang boses na nagsabi. Napakabuti, bibigyan din kita ng ilan sa aking kaalaman. Gawin mo ang lahat para maintindihan mo. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ni Duan Xinye ang matinding panginginig ng kanyang katawan. Nawala ang mga imahe sa kanyang utak, isang kamanghamanghang lakas ang tumagos sa kanyang utak na nagpapahina sa kanya. Ang malakas na magsasaka ay tumingin kay Lin Feng at ngumiti ng mainit.
Noong huling pumasok dito ang isang inapo ng gobyerno ng Z, ipinaliwanag ko sa kanya na gusto kong magpadala siya sa akin ng maraming tao ng sabay-sabay dahil ito na ang huling pagkakataon para sa akin. Ako ay umaasa na makatagpo ng isang tunay na henyo at ipagkaloob sa kanya ang lahat ng pag-aari ko. Kahit walang gaanong tao, ikaw ay sapat na. Kahit na ang iyong antas ng paglilinang ay mababa, ang iyong kaluluwa ay napakalakas. Mas malakas ka sa mga may parehong antas ng paglilinang gaya mo. Ikaw ang pinakaangkop na taong pipiliin. Si Lin Fang ay 17 pa lamang at nakalusot na sa ikawalong layer ng Ling Qi ngunit siya mga mata ng lalaki, mababa ang antas ng cultivation ni Lin Fang. Maraming mga henyo sa paglilinang sa malawak at walang hangganang kontinente. Ang nakakuha ng atensyon niya ay ang kaluluwa Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 235, The Surplus Souls. Ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Naisip ni Lin Fang. Para kay Lin Fang, ang kaluluwa ay isang abstract na konsepto, ito ay hindi maarak. Hindi maintindihan ni Lin Fang ang mga ganoong konsepto, masyadong mababa ang kanyang cultivation level. Siguro hindi mo pa rin maintindihan kung ano ang kaluluwa. Ipapaliwanag ko sa iyo gamit ang mga simpleng konsepto. Sa katunayan, ang espiritu ng isang cultivator ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mga may makapangyarihang kaluluwa ay maaaring palakasin ang kanilang espiritu at magsagawa ng mas malakas na pag-atake. Kapag ang isang cultivator ay nagsasanay ng paglilinang at nagiging mas malakas, ang kanyang kaluluwa ay talagang nagiging mas malakas din. Ang espiritu sa gayon ay nagiging mas malakas din. Halimbawa, ang isang cultivator na may espiritu ng espada, kapag siya ay mahina pa, ang kanyang espiritu ng espada ay walang silbi. Nagbibigay daan lamang ito sa kanya na maunawaan ang mga kasanayan sa espada ng bahagya kaysa sa ibang tao ngunit dahil mababa ang antas ng kanyang paglilinang, mahina rin ang kanyang kaluluwa at hindi nagbibigay sa kanya ng anumang partikular na kakayahan sa espada. Sa ganitong mga kalagayan, ang cultivator ay hindi matatawag na master ng espada. Ang isang malakas at tunay na master ng espada ay hindi nangangailangan ng espada, ang kanyang espiritu ay ang kanyang espada. At saka, magagamit nila ang espada sa loob kanilang espiritu ayon sa gusto nila. Habang ginagamit nila ito, mas naiintindihan nila ang mga misteryo ng espada at ito ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Alam ng malakas na cultivator na wala na siyang mahabang oras kaya ipinapaliwanag niya ang mga bagay-bagay kay Lin Fang para tulungan siyang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng cultivation. Mayroong ilang mga tao na may dalawahang espiritu, na ang mga tao ay itinuturing na mga henyo ng maraming tao ngunit sa katunayan, kung ordinaryo lang ang dalawa nilang mga espiritu, ito ay hindi gaanong pakinabang, hindi naman talaga kapanipaniwala. Ang gayong mga tao ay mas mahina kaysa sa isang tao na mayroon lamang isang napakalakas na espiritu. Gayunpaman, ang mga may dalawahang espiritu ay karaniwang itinuturing na mga henyo dahil sila ay pinagkalooban ng isang makapangyarihang kaluluwa. Ang kanilang kaluluwa ay dapat na napakalakas upang mag-host ng dalawahang espiritu, mas malakas kaysa sa ibang mga tao. Ang lakas ng kanilang dalawahang espiritu ay nagdaragdag din sa kanilang kapangyarihan ng pangunawa. Mas madali rin para sa kanila ang paglutas ng mga hindi maarok na problema. Mayroon ding walang katapusang dami ng iba pang mga pakinabang. Sa madaling salita, kailangan mong maunawaan na ang kaluluwa ang humuhubog sa iyong kinabukasan. Ang isang taong may makapangyarihang kaluluwa ay madaling pumatay ng mga tao sa parehong antas ng paglilinang gaya nila. Halimbawa, nagbigay ako ng kasanayan sa mga miyembro ng gobyerno ng Z, Purple Annihilation, na ang kasanayang iyon ay gumagamit ng kapangyarihan ng kanilang kaluluwa upang makontrol ang espiritu, na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin at hubugin ang Qi mismo. Ang ganitong pag-atake ay napakahirap harangan. Kaya ganyan. Ginamit ng Purple Annihilation skill ang lakas ng kanilang kaluluwa. Sa totoo lang hindi masyadong malakas si Ziying ngunit nakalusot siya sa ikasyam na layer Ling Qi na isang layer lamang ang mas mataas kaysa kay Lin Fang. Kung magagawa ito ni Ziying, magagamit din ito ni Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng malakas na cultivator na nakita niya ang kaluluwa ni Lin Fang na napakalakas. Sinabi rin niya na si Lin Fang ay mas malakas kaysa sa ibang mga tao na kapareho niya ng antas ng cultivation. Sa sandaling iyon, ang imahe sa isip ni Lin Fang ay kumikislap, tila nang hinang ngunit sa isang iglap ay bumalik sa normal. Mukhang wala na akong masyadong oras. Sabi ng malakas na cultivator na tila bigo ang boses. Agad niyang sinabi kay Lin Fang. Wala na akong masasabi pa. Dapat mong tandaan na ang isang malakas at makapangyarihang kaluluwa ay ang nagpapataas ng iyong bilis ng paglilinang. Maaari itong magpapahintulot sa iyo na ganap na kontrolin ang iyong mga kakayahan at espiritu. Bukod dito, makakatulong ito sa iyong kontrolin ang mga panlabas na puwersa sa panahon ng labanan. Bukod dito, ang isang makapangyarihang kaluluwa ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng kontrol sa makapangyarihang mga armas at malalim na mga table tasks. Sinabi ng malakas na cultivator kay Lin Fang ang tungkol sa maraming benepisyo na naging dahilan ng kaba ni Lin Fang. Ito ang lahat ng magagandang bagay na kayang gawin ng napakalakas na cultivator. Tanggapin mo ang isang bagay mula sa akin. Nais kong ialay sa iyo ang ilan sa aking mga alaala. Hinati ko ang mga alaalang ito sa tatlong bahagi. Ito ay ginagawang mas madaling maunawaan. Ang unang bahagi ay binubuo ng magagandang bagay na aking nakamit pati na rin ang martial skills at agility techniques na nakita kong kapaki-pakinabang. Ayokong mamatay sila kasama ko, kaya binigay ko sila sa iyo. Sa gayon, walang makakapagsabi na ako ay namumuhay ng mata ko. Ang pangalawang bahagi ng aking mga alaala ay tungkol sa enerhiya, mga table tasks at mga armas. Lahat sila ay para sa iyo din.
Ang ikatlong bahagi ng aking mga alaala ay ang pinakasimpleng isang ngunit din ang pinakamahalaga, ito ay tungkol sa sining ng paglilinang ng kaluluwa. Ito ay isang bagay na sinadya kong nakuha, na ginawa kong sino ako ngayon. Ang sining ng paglilinang ng kaluluwa ay isang celestial art. Ito ay nagbigay daan sa akin upang mapahusay ang aking pagsasanay at makakuha ng isang makapangyarihang kaluluwa. Ito ay ang kapangyarihan ng aking kaluluwa na nagbigay daan sa akin upang manatiling may kamalayan sa mahabang panahon hanggang ngayon. At saka, hindi ko pa naibigay ang paglilinang ng aking kaluluwa sa sinuman, dapat mong pahalagahan ito. Pababa ng pababa ang boses ng lalaki. Nang sabihin niya ang kanyang huling salita, nabasag ang ilusyon sa mundo. Kaagad pagkatapos, tatlong ilaw ang lumitaw at dinala ang mga alaala sa katawan, isip at kaluluwa ni Lin Feng. Boom! Ang puso ni Lin Feng ay marahas na tumibok. Napakasakit ng kanyang katawan na para bang nadurog ang kanyang mga buto. Sa isang iglap, pinagpapawisan siyang malamig na pawis. Lahat ng alaalang ito ay tumagos sa kanyang katawan at kaluluwa, paanong hindi ito masakit? May impresyon si Lin Feng na umiikot ang lahat. Lahat ng alaala na tumatagos sa kanyang isipan, may impresyon siyang sisibog na ang kanyang ulo. Kahit na ang malakas na cultivator na iyon ay nakapaglipat lamang ng tatlong magkakahiwalay na grupo ng mga alaala sa isip ni Lin Feng, sila ay napakalakas at naglalaman ng maraming impormasyon. May impresyon si Lin Feng na sisibog ang kanyang ulo, kaagad pagkatapos noon, tulad ni Duan Xinye, nahimiti siya at bumagsak. Pareho silang nakahiga sa lupa na hindi na malayan ang paglipas ng oras. Sa labas ng ipinagbabawal na lugar, matiyagang naghihintay ang mga tao. Isang araw na ang lumipas mula noong lipulin ni Meng Qing ang Z government. Si Meng Qing ay palaging nakatayo sa harap ng pintuan ng ipinagbabawal na lugar. Ang kanyang damit ay puti ng nyebe at kumakaway sa hangin ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw na parang diyosa ng yelo. Wala rin sa mga nakasuot ng bronze mask ang gumalaw. Tahimik silang nakaupo na naka-cross-legged sa harap ng karamihan. Ang mga tao ay hindi umalis. Ang iba sa kanila ay gustong umalis ngunit hindi sila naglakasloob. Halo-halo ang kanilang nararamdaman at hindi talaga alam kung bakit sila nananatili, sa takot ba o sa curiosity. Ang buong pulutong ay kalmadong nakatingin sa hindi gumagalaw na silweta na tila isang magandang estatwa. Masyado rin silang naging mausisa at gustong malaman pa ang tungkol kay Lin Feng. Gusto nilang malaman kung sino talaga siya. Nais din nilang malaman ang higit pa tungkol kay Meng Qing. Isang layer ng yelo ang tumatakip sa katawan ni Meng Qing. Napakalamig noon. Parang gustong palawakin at i-freeze ng yelo ang lahat ngunit kinokontrol ito ni Meng Qing, kaya hindi. Ang yelong iyon ay may anyong puting fog. Ang kaunting fog na iyon ay sapat na para mag-freeze ang isang buong tao. Walang nakakaalam kung ano iyon at walang nakakaalam na ang katawan ni Meng Qing, sa sandaling iyon, ay napinsala ng hindi kapani-paniwalang lamig na iyon. Hindi niya nakontrol ang yelong qi. Nang makarating siya sa gobyerno ng Z at sinabi ng matanda na pinatay niya si Lin Feng, isang hindi kapani-paniwalang dami ng yelong qi ang namuo sa loob ng kanyang katawan. Ang qi na iyon ay kapareho ng nakapaligid sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang matanda, nakalimutan na ni Meng Qing ang lahat, kasama na ang kontrolin ng yelong namuo ni qi sa kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pumatay gamit ang ice qi. Gayunpaman, may mga kahihinatnan mula sa lahat ng malamig na qi na lumabas sa kanyang katawan. Siya ay naging hindi makontrol ito. Maaari lamang siyang magdusa sa katahimikan habang walang sino man ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol dito. Nagising si Lin Feng, na nasa bawal pa ring lugar. Nagising din si Duan Xinye. Sa sandaling iyon, pareho silang nagkaroon ng maraming bagong alaala sa kanilang isipan. Naalala ni Duan Xin, iya ang isang sword skill, isang magandang sword skill. Ang kasanayan sa espada na iyon ay para sa mga babae. Mayroon din siyang agility technique. Si Lin Feng ay may napakaraming bagong alaala. Ang kanyang utak ay napuno ng tatlong kategorya ng mga alaala. Ang mga alaalang ito ay naglalaman ng napakaraming impormasyon, si Lin Feng ay sinisipsip pa rin ang lahat ng kaalaman. Sa kabutihang palad, nang may hatid ng malakas na cultivator ang mga alaalang ito kay Lin Feng, napag-uri-uri na niya ang mga ito sa tatlong kategorya, sa ganoong paraan, hindi ito magulo sa isip ni Lin Feng. Hindi niya sana matitiis iyon. Ang lahat ay malinaw at organisado. Pagkaraan ng ilang sandali na nakaupo doon, sa wakas ay nakuha na ni Lin Feng ang lahat ng mga alaalang ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng kalmado. Paglinang ng kaluluwa. Sabi ni Lin Feng sa kanyang sarili. Ito ay isang paraan upang magsanay at palakasin ang kaluluwa ng isang tao at higit pa rito, binibigyang daan nito ang isa na bumuo ng isang makapangyarihang kaluluwa. Ang cultivation technique ay tinawag na surplus souls. Ang isang cultivator ay maaaring gumawa ng kanyang buong kaluluwa na masira sa maliliit na piraso na tinatawag na surplus souls na ginawang napaka-convenient sa pagsasanay. Ang isang cultivator ay maaaring bumuo ng isang labis na kaluluwa na magpapalakas din sa lahat ng iba pa niyang kaluluwa. Maaari niyang isulong ng husto ang kanyang pagsasanay sa ganitong paraan. Nang ang mga labis na kaluluwa ay nagbalik sa kabuuan, binigyan nila ang cultivator ng nakakatakot na kapangyarihan. Bukod pa rito, kahit na ang kaluluwa ay nahahati sa maraming labis na mga kaluluwa, ang isang cultivator ay maaari pa ring gumamit ng marami sa mga ito hanggat gusto niya. Halimbawa, kung siya ay may 1,000,000 labis na mga kaluluwa, magagamit niya ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay, gaano kitakat na maging. Ang pagsira sa kaluluwa ng isang tao sa isang labis na kaluluwa ay napakasakit. Ang sining ng surplus soul ay napakalakas ngunit napaka-brutal din, kaya naman walang maglalakas loob na isipin ito.